So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, pag-usapan natin itong sleeper cells na to. Hindi ko sa kinukonfirm na sleeper cells siya, pero according sa ginawang Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros na questionable po ang pagkatao ni Alice Guo, ay talagang masasabi ko na parang sleeper cells itong taong to. So ngayon nga po guys, kagimbal-gimbal ang mga revelasyon na nalaman ko dito sa mayor ng Tarlac, especially nga po guys sa probinsya ng Bamban. So ngayon nga po guys, simulan natin para magkaroon kayo ng background sa kwento na to kung paano nga ba nadawit ang pangalan ni Alice Guo. So now, eto guys, si Alice Guo, ganito kasi yun guys, 'di ba? Yung Pogo is talagang, kung matatandaan ninyo, lagi lang nating naririnig dito sa sa Maynila, sa NCR area, 'di ba? Kung makikinig kayo sa balita, Pogo ni raid sa Las Piñas, Pogo ni raid sa Pasay, Pogo ni raid sa Pasig, 'di ba? Ganun lang palagi yung naririnig natin na itong Pogo operation na to, company na to, is talagang parang sa ang dating is located lang talaga siya sa Manila area kasi yun lang naman talaga yung naririnig natin. So ngayon nga po guys, meron pong nalaman ang gobyerno and meron din pong ni-raid ang gobyerno na isang Pogo hub doon sa probinsya. So sa probinsya po siya guys ng Tarlac nakalocate, which is yung Bamban. So ngayon nga po guys, ang tanong dito, Mima, paano na-involve ang pangalan ni Mayor Guo, Alice Guo, dito sa Pogo operation na to? Ganito kasi yan guys, 'di ba yung mga Pogo operation company na yan, nagre-rent ng kondo, ng area, 'di ba? Nagre-rent sila, tapos doon nila ginagawa yung operation nila. Yan, doon sila gumagawa ng anomalya, 'di ba? Kasi yun naman talaga yung ng Pogo baka Duterte legacy yan, 'di ba? So ngayon nga po guys, ni-raid itong Pogo, itong dalawang malalaking Pogo, nakalimutan ko na yung pangalan, pero ni-raid itong dalawang malaking Pogo operation doon nga po sa Bamban. So ngayon nga po guys, yung pinagrentahan nila ng kung sinasagawa nilang Pogo operation is nakapangalan po guys kay Alice Guo. Nakapangalan sa kanya. So ngayon, para sa atin, okay, sige, nagre-rent lang naman sila, walang problema dyan. Ang problema kasi dito guys, nung ni-raid din yung kotse na ang pangalan ay Ford, naka-register sa pangalan ni Alice Guo. 'Di ba, doon pa lang magtataka na kayo guys. Tapos nung nagkaroon ng Senate investigation dito kay Alice Guo, napag-alaman na itong si Guo no record din pala guys ng elementary to high school. Wala siyang record ng school dito sa Pilipinas, pero sinasabi niya na Filipino citizen siya. 'Di ba, doon magtataka kayo paano naging mayor to? Kaya nga guys, tinatawag ko tong sleeper cells baka espiya to dito sa bansang Pilipinas. Mamaya sasabihin ko kung paano siya naging espiya kasi mayroon pang mas kagimbal-gimbal na balita dyan So ngayon nga po guys, nung pina-Senate hearing, itong si Alice Guo, napag-alaman na wala siyang record from elementary to high school. Tapos guys, wala din siyang record ng hospital record, at ang malala pa dito guys, no record dito siya sa bansang Pilipinas. History, wala po siyang ka-record. So ito yung nakakapagtaka dito na paano to nakapasok sa COMELEC noong taong 2022. 'Di ba? May connection ba to kay former President Rodrigo Roa Duterte? Kasi 'di ba itong si Digong malapit sa China, to the point na may nabalita pa nga na Chinese deal. 'Di ba? So si Digong malapit sa China, tapos siya din yung ng ligasiya ng Pogo. Abay, baka siya rin to yung nagpapasok, hinayaan niya na maging mayor. Itong hindi natin malaman kung
kung Filipino citizen ba to or baka espiya nga. Sleeper cells dito sa bansang Pilipinas. Nagigets nyo ba guys yung punto ko? 'Di ba? Nakakapagtaka. So ngayon nga po guys, ito na yung yung inuusok ng Butchiko. Kasi guys, kung matatandaan nyo, 'di ba, nung nakaraang buwan, January, February, 'di ba merong balita na ito? Ito, tingnan 'yan. Nung February, yung OWA po na hinak ng 17,000 times. 'Di ba? Yung OWA. Tapos, nung nung April, yung PCG, hinak din po. 'Di ba? January, February, March, April, yung PCG hinak din po. Tapos yung ng gobyerno, yung page ng gobyerno, I mean, yung ahensya ng gobyerno na, 'di ba? May Facebook page, yan ganyan, hinak din po. Tinatry nilang i-hack, tapos yung lumalabas doon is Chinese po. Yung merong yung tawag dito, involved dito sa hacking na nangyayari dito nga po sa ating mga sa ating Facebook page, sa ating website ng ating gobyerno. Ang lumalabas po dun guys na naghahack ay yung mga Chinese. So basically, napaisip tayo na baka sa China ginawa yun kasi yun po yung area China. Ang problema kasi dito guys, itong Pogo na tawag dito, na raid doon sa compound ni Alice Guo, itong Pogo operator na din pala ito, napag-alaman na involved po sila sa hacking sa government official website. So, 'di ba? Tapos itinatanggi pa ni Guo na siya, na hindi siya involved dito. Nakapangalan sa kanya yung kampanya. Yung mga papeles, dokumento, nakapangalan sa kanya. Pati nga yung kotse, nakapangalan sa kanya. So, yun? 'Di ba? Wala kang alam sa ginagawang operation ng ng Pogo sa company mo. Tapos nakapangalan sa iyo lahat. Hindi nga kahit Meralco bill nakapangalan sa iyo. 'Di ba? Nakakapagtaka. Hindi ko nga alam guys, kung magtatanong kayo, paano to nakapasok bilang isang kawani ng gobyerno? Hindi ko yan masasagot guys, kasi hindi ko din alam. Kasi nga guys, nakakapagtaka nga. Yan pa yung inaalam ni Senator Risa Ontiveros. Pero ang pinakaano ko lang dito guys, initiative ko lang to pwedeng totoo, pwedeng hindi. It's either si Digong ang may pakana nito. Kasi mayroong special doon sa Tarlac Di ba guys, mantakin nyo na lang itong Tarlac, hindi naman to napag-uusapan. Itong Bamban, hindi naman to sikat na area. Pero yung special doon sa Bamban? Mayroon palang special kasi yung mayor doon, hindi natin malaman kung yung niya, yung citizen niya. Tapos guys, nagpa-register siya ng kanyang live birth, 17 years old na siya, late registered. Really? Hindi ko alam kung may kinalaman si Digong dito, pero as far as my concern, kanino nga bang legacy itong na to? Itong Pogo na to. 'Di ba? Nagigets niyo naman ata yung punto ko. Anyway, ito yung mga dapat tinatalakay natin kasi habang nagtatalo tayo dito sa PDEA leaks ni Morales, 'di ba, sa peking dokumento na yan na pinatulan ni Senator Bato de la Rosa, abay mayroon na palang ginagawang katarantaduhan ang China sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Nakita niyo yung nangyari doon sa Bamban, Pogo, tapos involvement sa government agencies, hacking. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi lang nila tayo pinapasok ng as in pumapasok sila dito na meron silang sinasagawang operation, mapa-business man yan or something else. Bagkus pati yung politika natin, pinapasok na rin nila. Nakakalungkot yun. Kasi itong mayor na to, pwede itong maging espiya doon sa China. Diba? Mag-operate ng hacking dito after makakuha ng yun, ipapasa doon sa China. See? 'Di ba? Ito yung balita, guys, para nang mas malinaw. Panood natin sa inyo. Wait lang.
Pinagdududahan ni Senator Risa Hontiveros ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa ni-raid na Pogo Hub. Wala raw hospital at school records ang alkalde kaya posible raw na asset ng China ang naturang alkalde. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. And grow. Kumbinsido si Senator Risa Hontiveros na nagsisinungaling si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig kahapon kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub na Zun Yuan Technology Incorporated sa kanilang bayan noong Marso. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Dagdag pa ni Hontiveros, kaduda-duda ang pagkatao ng alkalde. Wala raw kasi itong hospital record at dokumento tungkol sa kanyang edukasyon. 17 years old na rin daw si Mayor Guo nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Dito raw nakalagay na Pilipino ang tatay ng alkalde, pero napag-alamang Chinese ang idineklarang nationality ng ama sa kanilang negosyo. Kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Grow and grow. Sa pagdinig kahapon, isiniwalat ni Hontiveros na nagagamit sa surveillance at hacking ng government websites ang ni-raid na Pogo Hub. Pangamba ng senadora, unti-unting nagpaplanta ng mga tao ang China para makapasok sa negosyo at politika ng Pilipinas. Hindi raw kilala sa Bamban si Mayor Guo at bigla na lang lumutang noong 2022 elections. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno. Ipinaliwanag ni Mayor Guo sa mga senador na half Chinese at half Filipino ang kanyang ama. Aalamin daw niya kung bakit delayed ang pagpaparehistro ng kanyang birth certificate. Itinanggi rin ng alkalde na protektor siya ng Pogo. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Una na ring sinabi ni Mayor Guo na naibenta na niya ang kanyang shares sa Bauful Land Development Incorporated na may-ari ng lupa ng Pogo Hub. Hiningi ng komite ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statements of Contributions and Expenditures ng alkalde. Nag-imbita na rin sa susunod na hearing ng ilang residente sa Bamban para mapatunayan ang pagkatao ng kanilang mayor. Kasunod nito, nanawagan si Hontiveros na dapat nang umaksyon ang liderato ng Senado at Executive Department para tuluyang iban ang Pogo. Matagal na raw inirekomenda ng ilang senador ang Pogo ban na nagiging pugad umano ng mga krimen. I'm just waiting na maaksyonan na namin yon in plenary. Kung kailangan pang magpasa ng batas para lang kontrahin talaga with the force of law yung naging polisiya, in effect, ni Duterte noon na buksan talaga ang bansa natin sa Pogos. We should do that now. Ano pang iniintay natin? Nagbabalita mula sa frontline. Yan, 'di ba? So, rinig nyo, questionable talaga yung kanyang pagkatao. So, paano to naging kawani ng gobyerno? At saka guys, recap lang tayo sa Pogo na to. Although alam nyo naman nata yung Philippine hub na yan, yung sa Pogo operation nga. 'Di ba about to sa Sugal. So, paano nasabi ni Mayor ni Senator Risa Hontiveros na pugad to ng krimen. Kasi guys, itong mga gaming, Philippine offshore gaming operation na to, ay nagiging pugad po ng krimen sapagkat, diba, magsusugal ka.
Tapos, kapag naubusan ka ng pansugal mo, may mga pamilya na hindi na nakakakain dahil dito. So, yung mga nagsusugal na to, nakakagawa ng krimen na to the point na nagdanakaw na sila, tumitegi ng kapwa nila tao, binibenta na nilang mga anak nila para nga lang makapaglaro ng sugal. So, kung sa mismong Chinese nga, binan yung sugal, tapos yung mga Chinese dito nagsusugal, tarantado naman pala. Kaya nga, pakinggan nyo yung sinabi ni Vico Soto, 'di ba? Yung mayor ng Pasig, pakinggan nyo na oo, nagbibigay sila ng tax, pero in reality, madaming Pilipino ang apektado dito. Yung mga pamilyang nagkasira-sira, pamilyang nagkawatak-watak, mga anak na binenta, mga anak na 'di ba? Ganyan, mga binubugbog na asawa, binubugbog na ganun. Nagkagulo-gulo tayo dahil sa pogo na to. Nagbibigay sila ng tax, pero yung effect sa society, malaki. Right? So, anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.